Iniasa ko sa kanya ang binyag pero hindi niya to nagawa ng paraan. Kinukonsinti at sinusuportahan pa siya ng mga katrabaho niya. Pinangarap kong maging sustentadong housewife pero hindi ako naging ganon. At least hindi ako takot humiwalay. 25 na ako at meron akong isang anak na 1-year-old pa lang at isa akong working mom. Fast forward ay nahuli ko yung partner ko lately lang na may second account. 4 years na kami ngayon at 3 years pa lang yung second account niya. 2 years na niya pala akong niloloko. Madami siyang nakaka-sex on phone kasi kasali siya sa mga GC ng mga single mom. GC ng mga masahistang mga extra service na bumabayad sa mga babae. 2 taon na niya palang ginagawa yon. Naliit ako at nandidiri ako sa sarili ko at kinain ako ng mga insecurities ko. Natatakot ako na baka pati ako ay may tulo na dahil sa mga gawain niyang yun. Hindi na nga siya nagsusustento sa amin ay nakuha niya pang gumastos sa ibang babae. Mula nang mabuntis ako mga nakakot mag first birthday yung anak ko, lahat yun ay gastos ko lang. Inaasa ko sa kanya ang pabinyag pero hindi niya to nagawa ng paraan. Na ang dami niyang naging rason at yung pala'y iba't ibang babae lang ang naubos ng sinusweldo niya. Kinukonsinti at sinusuportahan pa siya ng mga katrabaho niya. Na kahit na nga alam naman nilang pamilyado na yung tao. Nanatili ako kahit wala naman akong napapala kasi ayoko maging broken family ang anak ko. Pero ngayon ay okay lang sa akin na wala na siyang tatay. Na minsan pa pinangarap kong maging sustentadong housewife pero ngayon ay natutuwa ako kasi hindi ako naging ganon. At least hindi ako takot humiwalay. Dahil nung nalaman kong lahat ay naging toxic na ako at hanggang sa naghila ko at inuna ko yung sarili ko. Inasikaso kong lahat ng documents ng anak ko at pinutol ko na rin yung connection niya sa bata. At sa akin na rin nakaapelyido ang anak ko ngayon. Tanong ko lang, Mami Len, tama ba na ipahiram ko pa rin sa kanila ang bata kahit ganon ang ginawa niya sa akin? Deserve niya bang makita at mahagkan pa yung bata sa kabila ng mga panloloko niya sa akin? Salamat, Mami Len. Sana'y mapansin niyo at mahalagi na i-release ko yung mga hinaing ko. Letter sender, Michelle. Ano ka ba? Tahimik ka na eh. Pinutol mo na yung communication tapos na ang laban. Sperm donor lang yung lalaking yun at ni wala ngang napala sa kanya ang bata. Na bakit mo pa ipapahiram? Para ano? Para magkita kayo tapos mabilog-bilog ka na naman niya. Hanggang sa maging 2 yung anak mo tapos same cycle continued. Sasakit na naman yung ulo mo. Ang kaibahan na dagdagan ng punla, ganun ba? Tama na, Mima, enough na. Karapatan mong ilayo sa kanya yan kasi nasa iyo lahat ng karapatan kasi hindi naman kayo kasal. Walang kwentang ama. Pinag-iigi ang sarap sa iba. Irresponsible. Kung hindi kayang ibigay ang karapatan ng anak, hindi deserve na tawaging tatay. Mag-focus ka na lang sa anak mo, mahalin mo ng doble at ibigay ang kaya mong ibigay. Higit pa sa kompletong pamilya at hindi niya hahanapin ng ama kapag binusog mo sa pagmamahal. Huwag mo nang pinapasakit ang ulo mo, Mima. Kayang-kaya mo ang sarili mo. Nakakapagtrabaho ka, nakakapag-provide. Nasa tamang daan ka na, utang na loob, huwag mo nang gawing komplikado. Yan ang kaibahan ng babaeng maalam dumiskarte at magtrabaho. Hindi takot humiwalay at hindi ginagamit ang bata para sa kompleto kunong pamilya. Nakalimitan sa mga lalaki ngayon na kung hindi niya kayang magpakaama, mas lalong hindi niya kayang magpakaasawa.